Hi guys! Meron tayong bagong i-unbox and may iba naman, hindi ito sa gaming pero sa ating workstation pa rin sa ating PC. Meron tayong bagong drawing tablet. Pen on screen. Tama ba yung term? Basta yun. Basta may screen na drawing tablet. So yeah, buksan na natin. Ang laki ng box. Puro box. Okay, ingatan natin ang pag-cutter. Ganyan. Importante yan. Take note. Pag mag-unboxing kayo, huwag masyadong excited. Kasi last time na nagbukas ako, ano ba yung binuksan ko nun? PS5 to. Hindi. May PS5 na tayo. Matagal na. Nung launch day pa lang. Worldwide. First batch. Ayun. Ano ba yung unbox ko nga huli? Ano yung unbox ko huli? Ano yung turo mo? Ito! Secret Lab! Oo nga! Nakikita nyo ba to? Ito yung unbox kong huli sa ating stream. Pero, nung huli, may binuksan ako. Ano yung binuksan kong huli? Na nasugatan yung daliri ko. Pero anyways, yun nga, mag-ingat kayo sa cutter. I'm just filling the void. Para hindi tayo tahimik habang nagbubuhat ito. Kasi dahan-dahan na talaga ako ngayon. Last time talaga. Bigla na nagdugo yung kamay ko. Ayan. Saka make sure matalim yung cutter nyo. Kasi less matalim, mas delikado. Grabe, kapit na kapit! Ayaw! Umukas! Ayan. Ang rason ko kung bakit tayo merong i-unbox ngayon, kasi medyo matagal na akong matagal na yung drawing tablet ko before. Which is, tinabi ko na yun dito. Andito na. Pakita ko muna sa inyo bago natin buksan tong box na to. Ito yung gamit ko dati. This is a very, very old tablet, drawing tablet. Cintiq 13 HD. So, Wacom Cintiq 13 HD. So, 1080p siya with slightly smaller than 13 inches kasi meron pang bezel. Ang laki ng bezel niya actually. So, yung mismong screen niya, yung drawingan nyo, medyo smaller than 13 inch. But yeah, it's very old. Pero, alam mo yun, it does a good job. Hanggang ngayon, working pa rin. Maganda naman talaga quality. Yung upgrade nga lang sa Wacom, good upgrade from that is super mahal. Like, no. Sa susunod na, pag super yaman ko na. Nakahanap ako sa research, which is, dati hindi ganun kaganda. But ngayon, really improve upon their products. Big improvement. Kaya excited ako. Sobrang re-research ko naman. Siyempre, meron pa rin mga naysayers kasi, you know, wala naman talaga tatalo sa Wacom. Pero the thing is, konting na lang yung difference ng quality nila. And yung presyo ay times 3. If not more. Actually, you could get something cheaper na higher yung specs niya compared sa Wacom sa ganitong brand, which is ayan, ilalabas na natin sa unang box. Maraming box ata ito eh. Ay, Diyos ko, ang bigat. Teka lang, kailangan ko tumayo. Ayun, okay, tama naman yung na-deliver sa atin kasi tatlo yung version na to. Okay. So, I bought a Huion. Tama ba pronunciation? Mahirap eh. Hindi ako Chinese eh. Mukha lang ako Chinese. Or Korean. But, yeah. Huion Canvas 24 Plus. Which is the second highest sa ano nila. Ano ba tawag doon? Sa top of the line nila ng drawing tablets. Isa na lang ang mas mataas dito, which is Canvas 24 Pro.
Ang difference lang is yung 24 Pro is 4K resolution. This one is 2K resolution. So 1440p. At sa size ng 24-inch, feeling ko naman okay na ako sa 2K resolution. Kasi yung presyo rin is almost twice ang difference. This will set you back. How much did I buy this? 38,000 Canvas 24 Plus, which is second highest model ng Huion. And yung highest nila, which is yung 4K resolution, is 57 ganun to 59,000 pesos. So I think okay na ako dito sa 2K resolution kasi performance-wise it's the same. Screen lang yung difference. Actually, yung isa nga walang stand. Ito, merong stand na kasama dun sa mismong tablet. So talagang mahal yung isa comparatively. And ang kakompetensya nun, kung if you buy the Cintiq version na same specs, it will set you back 250,000 pesos. So I went for the budget one, and ang reviews naman, well, ako, hindi ko pa ma-review. Maybe in the future, I'll make a review. But, from what I've gathered sa research, performance-wise, it's very, very close. As in, upgrade pa siya sa lumang models ng Cintiq. Ng Wacom Cintiq. Cintiq kasi yung line ng Wacom na may mga screen. Sunod natin to. Mahaba yung video natin. Ang daldal ko. Parang stream lang. Parang nag-gaming lang tayo. 80% ng stream, daldal. 20% gameplay. Tayo ngayon, 80% daldal. 20% unboxing. Diba? Consistent. Yun ang pinaka-importante. Consistency. Unang malalabas natin is this box. What is this box? And ayan. So nandito yung mga screws. I believe this is the pen. Pineapple pen. Yup. Ayan. May pen tayo. And tayuan ng pen para nakatayo. Para naka-erect. Naka-erect ang pen nyo. Pangit kasi pag nakahiga malungkot. Kaya kailangan nakatayo yung pen yung para masaya. Ayan, so tabi na muna natin yan. And we have the power brick. Here. Power brick. Ano ba? And the stand that I was talking about. I believe this does not exist, 24 Pro. Correct me if I'm wrong, pero you can, kasi recorded to. So, kung stream, sabihin nyo na sa akin. Pero pwede, mali, diba? Ano ba to? Oh, damn! Seriously? May kasamang, gloves, finger gloves. Yung dalawang finger nyo lang ang may gloves. So, dalawang finger, perfect talaga dalawa eh. Kasi pag isa, masyadong manipis. Pag tatlo, masyadong nang makapal. Kaya dalawa talaga yung perfect. Ayan, perfect. Dalawa dito. Yung pinakamaliit. Kasi para yan, pag nagdo-drawing ka, hindi kumakapit, mas yung pasmado ka, hindi nagsistick yung palm mo and yung fingers mo sa screen. So, kasama to. If you buy sa Wacom, again, mas mahal na yun, like, a lot more. You need to buy a separate. Sold separately yung gloves. And it costs around 500 to 800 bucks. Pesos. Ayan. Tapos may pangpunas na rin ng screen. And then, a lot of cables. Ganyan. Sana, no, I'm putting so much good word for freaking Huion. Nga pala, this is not a sponsored stream. Sariling pawis at tugo. Pinag-ipunan ko to for oh so long. Ayan yung mga kable. Meron tayong USB-C to USB-C. Pwede connect sa PC and pati na rin video, I believe, can pass through this, so USB-C. And then the power cable, papunta sa power brick. And kung wala kang USB-C to USB-C, pwede rin, I believe,
This one, HDMI and then normal USB. Yeah, kasi tatlo to, tapos papunta sa power din. So bali isang wire galing doon, I believe, and then tatlong wire palabas. Maghihiwalay-hiwalay sila. Isa papunta sa PC, sa video card, and isa sa power brick for power. Ayan. So, tabi na natin. Pinaka-importante malabas sa screen. Oh my god. Akala ko super laki lang ng ng box. Apparently, 24 inches is a big screen. Let me remind you, I've been drawing on this since 2018. 2018. Served me very well. 13 inches. Actually, slightly smaller than 13 inches. Ito yata, I believe, saktong 24 inches yung madodrawingan nyo, or if not, almost. Kasi super liit lang bezel, yung border sa gilid. I think bezel ang tawag doon. Paano natin to? Ito lagi yung mahirap yung ilalabas. Ito yung nakakatakot ng parte. Iniga natin para di delikado. Ayan. Ayun, creative pen display. Pen display ang term. Or at least yung term nila. Labas natin. Bago natin sabihin yung specs, di ko pa pala nasasabi yung specs na to. Which is really good. Ganda ng color reproduction nito. Yung brightness, yung contrast. I think it comes really close, if not pantayan sa mga gaming monitors. Which, dahil sa size nito, you can also use as another monitor. So pwede na natin pangatlong monitor to, guys. Meron tayo 24 inch. Oh my god. Ang bigat! It's big! I mean, mabigat compared doon. Pero hindi naman like mabigat na hindi ko mabubuhat. Like, ayan, nabubuhat ko naman. Pero, hindi ito pwedeng katulad doon. Like, nag-drawing ako, I keep moving it around. Well, since malaki naman na siya, hindi ko na kailangan igalaw. Yun yung difference nun eh. Pag gumagamit ka kasi ng maliit, kailangan mo lagi igalaw, tapos like, to get comfortable kasi ang hirap itapat nung gusto mong i-drawing. So since this is a big screen, so imagine mo parang ito lang yung paper mo, na minumove mo na lang doon. Hindi mo na kailangan i-move yung buong tablet. Like, yung dinodrawing mo na yung pwede mong i-move sa screen. Or, move your freaking chair, get up your your freaking chair and move. Paano ito buksan? May bukasan naman nila. Kailangan i-share. Oh my god. Yeah. And I heard, kasi research ko rin kung if I need to buy a screen protector. Kasi may screen protector yung luma kong Cintiq. Kailangan ng screen protector kasi nagagasgas yung screen nun. They said, hopefully it's true, this is laminated glass. I don't know what exactly that means, but it's glass and hindi na daw siya nagagasgas. So far, hindi naman siya nagagasgas. Dumudumi lang siya ng fingers ko kasi oily yung kamay ko. But yeah, oh my god. Yay! I have a new drawing tablet! Sobrang sagad yung ano niya. Ayun, nakikita natin. Ayan yung bezel niya. Kaya ang laki. Oh my god, 24 inches. Sagad nga may 24, I believe ito lang talaga yung 24 inches. Hindi kasama sa sukat yung mismong dimensions ng tablet. Yun kasi yung inaano nila dyan. Malaki talaga yung madodrawingan mo. And, ayun. Nandito yung buttons sa taas. Yung mga power, adjustments, color, brightness, whatever. Bubuin pa natin to. Ang likod lang ay 4 holes
Holes. 4 holes, screw, hole, screw. Screw. Ow! Para kabitan ng stand. Issue to ngayon sa table ko, parang hindi siya kasha. Malalaman natin eventually. Pero magkakasya to pag magdodrawing ako. Kasi tatabi ko yung keyboard. Pero de, I mean, pag permanenteng nandun lang siya pag hindi ko ginagamit, para maharangan yan lahat eh. I need to move around some stuff. Actually, I already did. Nag-prepare na ako for bago po dumating daw. But I guess kulang pa ang aking preparation. But yeah, that's the ano. Yung specs. Yung specs. Nandito ba? Nakasulat ba dito? Kasi hindi ko siya memorize. Okay, so QLED siya. May quantum dot backlight technology siya. Tapos 140% sRGB gamut, color gamut. So yung nare-reproduce ng color is a lot more than the usual LCD screen. Tapos yung pen niya does not need a battery. Yun rin pala yung problem dati sa mga Huion drawing tablets. Yung dating pens nila is kailangan pa ng battery. Unlike sa Wacom, na dati pa actually, hindi kailangan ng battery. So hindi na siya, battery free na siya. Tapos yung pressure sensitivity ng pen niya is 8,192! Nadedetect niya ganong karaming like diin, lightness, so kung gano'n ka dark yung line mo or thick or ano. And then 60 degrees tilt, so kung tinitilt mo yung paggamit mo ng pen, mag-iiba rin yung pag-drawing. Ganon. I believe yung dati kong drawing tablet is less than 2,000 levels of pressure sensitivity. So malaking improvement to. Tapos ayan na nga, nakalagay full lamination yung screen. Tapos may 20 degree to 80 degrees adjustable stand, which is really good. 80 degrees, that's almost standing, which is very nice. Kasi depende, may mga artist na gusto nakahiga sa night. May mga artist na gusto parang nasa easel, almost eye level yung standing. Tapos meron siyang full featured USB-C, which I said earlier. Kasi normally, hindi naman normally. As minsan, ang USB-C is only used for charging. Minsan data lang. And ang USB-C is kaya lahat yon. Kaya dapat magpasok ng power, kaya ng data, and kaya ng picture, ng video. So, syempre, kailangan nyo kumuha ng video from the CPU. Lahat yun dadaan sa USB-C. And other than that, wala naman na. I think gumagana siya sa Windows, Mac OS, and Android. Di nakalagay dito yung mga contrast, gano'n, and other specs sa kulay. Pero, believe me when I say, I researched it a lot, and this is as good as it goes. Sa quality ng picture. And hindi siya ganun kamahal. Pero syempre, marami pa rin nagsasabi na tawag dito sa durability, ang lamang na lamang talaga dun is Wacom. That does not mean na pangit ang durability nito. It's just na pang barubalan talaga yung sa Wacom brands. Kaya nga ganun kamahal yun. And I mean, dapat lang, di ba? If you spend that much money. At least it's durable. Wag alagaan nyo lang naman syempre. And it does not cost you hundreds and hundreds and hundreds of pesos. So, nang ganito kalaki, di ba? Sa price range nito, ang mabibili nyo lang na Wacom Cintiq is a 16-inch, and actually it's a lot pricier than this. 16-inch na 1080p. Na may warning yung phone ko. I'm back! Anyways, we're back. So, ayan. Nasa na ba ako kanina? Ina-explain ko kanina. Yung worth niya na 36,000, you could only buy actually 39 or 41 yung katumbas. Yung malapit sa price range niya sa Wacom, which is only a 16-inch 1080p.
So, malayo yung resolution. This one's 2K resolution yun, 1K resolution lang. 1440p to. Ayun. Tapos, syempre higher specs, mas maganda yung screen, mas maganda yung color, mas maganda everything. So yes, it's a really good bang for the buck. And ayun. So binubuo na natin. Technically, nasimulan ko na kasi habang pinapalamig ko yung phone, ayaw magbukas ang camera, kailangan palamigin talaga muna. Nabuo na natin, which is, pakita ko ba? Nakakabit na yung stand sa likod. Sana nasa tamang frame ako, tumatapat lang ako kasi rear cam na yung gamit ko ngayon para mas hindi agad uminit. Front cam kanina. Anyways, ayan, nakakabit na. Buti na lang hindi na cotton cam, pero ikukwento ko kasi, you know, ganun talaga tayo dito. We're honest. And honest tayong naengot ako kanina, baliktad yung kabit ko nito. Kasi akala ko parang triangle, di ba? Ganun normally yung stand. Pero hindi, ganito pala ang stand niya nasa baba to. Kasi may bakal naman siya, yun yung pang-stock niya. And you use this lever, pull it, and then ma-adjust mo to. Sabi ko, parang hindi naman matayo ng diretso. Hindi ba gusto ko nga like, almost like yung eye level. So yun, binaliktad ko lang, tama na yung kabit. 4 screws lang, and that's it. Tapos, madali siya adjust. Just pull this and then akit mo ba yun? Like that. Diba? There you go. Tapos pag nakalock talaga siya. Hindi siya talaga. Ayan, sana on, ano yun? In the frame tayo dun sa camera na yun. But yeah. Diba? Transparency guys. Naengot ako sa pagkabit ng ano pero na ayos naman na natin. Yun yung importante. And here's the gloves. Ayan. Ito yung finger glove. Which is 2 fingers lang. Para pag nag-drawing ka. Nag-drawing ka. Ganyan. Madulas pag nag-drawing ka. Kasi pag kumakapit, mahirap igalaw. Hindi ka makakapag-shading ng maayos. So, ayan. Dahil meron pang gloves sa grip, dudulas lang siya sa screen. Hindi siya kapit. Yeah. At the same time, linilinis mo na rin yung oil mo dun sa ano. Which is puro oil na ngayon kasi hawak ko ang init kanina. Nagpapawisan ako habang hawak ko siya, binuko ko siya. Meron din naman kasamang cloth, panglinis ng screen. At the same time, panglinis na rin ng salamin ko! Here's the power brick. Ubuhin na natin. Hinihingal na ako, no? Ganito ako lagi pag nag-unboxing. I guess, ang bibigat kasi ng mga ina-unbox natin eh. Yeah! So happy. So happy, so excited. Gusto ko na gamitin to. Magdodrawing ako. Pupuyat ako magdodrawing. Kaya ito nga rin pala yung rason kung bakit wala tayong Hogwarts stream. Sabi ko sa inyo, magsasabi muna ako mag-isa eh. Isa nga lang pala, medyo disappointed ako. Actually, nasa na yun? They call this a manual. This freaking thing is the only paper thing sa buong packaging. That's the manual. Paano ikabit yung stand na hindi ko binasa. And paano ikabit yung mga wire. Na how could you fuck up sa wire? Doon lang naman sa Schwak yung mga kable, kung saan man. Ewan ko, ginawa pa na ng guide. Nahiya pa, gumawa pa ng manual. Pwede mo nang walang manual. I guess the manual is on their website para bawas, ano mo yun, eco-friendly tayo. Para hindi magalit si OPX. Yun ang importante. Kasi pag kinancel tayo ni Orange Pandax, GG. Bawal pag hindi tayo eco-friendly, di ba? So, tipid. Cost cutting na rin. And here's another cable. I think we can circumvent using the HDMI and USB. A o B. Ano ba tawag sa USB na yung normal, USB normal? Hindi na natin kailangan gamitin yan and yung HDMI. Because pwede tayong gumamit ng USB-C. Kasi dalawa ang pwedeng option. Use this, USB-C, papunta dun sa unit. And then,
sa kabilang side niya, which is yun nga sabi ko sa inyo, magiging 3 wire yung isang kable. Magiging normal USB, HDMI, and papunta sa power cable. Natin din yung power brick. So magka-connect din dito. Ang daming kabitan. Ay, may lock. Cool! May lock! You know, a lot more of this needs to be made. Sa iba, ganyan lang. 2 butas. Pagkabit mo, putsa, nahatak, tanggal agad, patay. Diba? I mean, patay yung power, diba? Ito, suksok mo. Pag suksok mo, ikot mo. Mas okay yun. Pag suksok mo, iniikot mo rin. Hindi yung suksok lang. Ayan, para hindi matatanggal. Lock na, diba? Lock. Ito lang ang 2 yung USB saksakan dito. I guess kailangan ko pa rin ng manual! 2 yung USB-C sa gilid. Pwede ba pareho? Seriously? Yung tablet, pwede mong gamitin sa tablet ulit. Ang galing! Pwede mo ikabit sa phone or sa iPad. And then siya yung drawing tablet mo. Cool. And then goes to black view. Which is oh, mali! 17 minutes na naman yung video. Good luck sa mag-e-edit nito. Hi, Lee! I'm back! The power of editing. So, naayos ko naman na. Ayan ang setup natin. 3 na monitor! Oh my God! It could actually double as a monitor. Ang difference lang, mababa yung hertz niya. It's 60 hertz. Well, mataas na rin yun. I guess kung 60 FPS lang yung game, okay na din yun. But, syempre kung like hardcore gaming, gusto mo high FPS. But, it could really double as a monitor. Or pwede mo siya parang second monitor, mag-gaming ka dun sa high FPS. So, sobrang sulit itong purchase natin to. 3 na monitor ko. Hindi ko na alam anong gagawin ko dito. Ang sikip, medyo malaki siya. So, halos kasing laki niya to. Dahil dun sa meron tayong isang border yung bezel. Pero at least hindi ganun kalaki katulad dun sa 13 HD natin. Nahigpit ko na eh. Ang laki nun compared dun sa screen niya. At least ito, we have the legit 24-inch workable screen. And yun nga lang, may extra tayo na nagko-consume sa space. But it's all good. It's all good. So, hindi ko na pagana yung USB-C. Hindi ko alam, hindi ko magana sa CPU ko yung USB-C. So, I'm just using 1 cable, which is yun yung nagsisplit sa 3 cables papunta doon. Which is 1 USB-A, HDMI for the picture, it's the data yung USB, and then power, papunta sa ilalim. Ayoko na ipakita yung mga wiring, sobrang gulo. Ayan na lang, tingnan natin ang setup. Yeah. Ayan yung ring light. That's my work area. Nakikita yung mga wires. Basta, mas magulo pa yan pag nakita nyo mismo. Talagang gusto nyo ng konti. Wag. No! Anyways, ayun po. So many wires. Kasi may camera, may everything. That's for another video, yung setup. Basta ang importante. This one. Ayan yung sample natin kasi isa to sa mga latest designs na nagawa ko. Para lang makita yung vibrance, yung ganda ng kulay, kitang-kita yung gradient, and you could not see the freaking pixel on this screen because it's only 24-inch pero 2K resolution. Imagine, in tunay kong monitors is 27 inches na 2K resolution, hindi kita ang pixels unless lumapit ka. And this is even a smaller screen. Tapos same resolution. So mas pino talaga yung pixels. It's really good. It's really, really good. I'm really happy
sa purchase kong to. Definitely, kasi mas mura pa siya doon sa bili ko sa 13 HD ko na Cintiq. Yung, which is this one. Itong maliit na to. See? It's really small. It's small. Diba? Ang laki ng difference. And mas mahal pa yon nung binili ko siya ng brand new compared dito na only cost 38,000 pesos. And hopefully, ano mo yun? Hindi hopefully. I will be using it a lot to make more artworks. And supposedly, mababutin yan agad. Diba? Diba? Kaya bili kayo ng mga ano. Punta kayo ng events namin. Like, buy stickers. And support other artists as well. Nag-plug pa ng event. Sticky Expo! Nag-plug pa nga. Well, syempre, event ko yun eh. I mean, sa organizers nun. Freaking founded that event. So, yeah. Eto na. I'll be using this. Hindi ko na alam. Edit mo na lang kung ano yung mga maganda kong sinabihin dito, ha. Kaya mo na yan, Lins. Kaya mo na yan, Lins. Basta, iyon. Ano pa ba sasabihin ko? Ito na yung setup ko muna. Ang hirap lang talaga. Buti na lang maliit yung keyboard ko. Walang numpad. So, yan yung controls. Diyan mga undo. Because, ito nga pala yung difference na to. Walang buttons. Lahat na rin ng Cintiq na bago ngayon, wala nang button sa gilid. You have to buy a separate remote. I have not bought the remote for this. Meron ring remote, pero sold separately. I might buy it in the future, siguro, kung ano man. You know, kung ma-feel ko, may extra money lying around. But yeah, and here's the pen. And then mouse dito, sobrang liit na lang na talaga ng space. I don't want to move the gaming mat to the left even more kasi gusto ko rin ng may patungan pa ako dito. So okay na yan. Tapos meron din patungan dito. Yan yung setup natin. Yung drinks dito and whatever doon sa gilid. Yeah, maybe I'll have more final touches, but that's basically it. 3 monitors, huh? And there's the PS5 and ito yung PC na gamit natin for arts, streaming, and gaming. That's it. That's it. Oh, ayun. Done na tayo. I'll see you guys in the next stream. Well, dito stream eh. I'll see you in the next unboxing and streams and in-event vlogs, streams, whatever. Kung ano mang content ko. Basta, kita-kits. Bye-bye! And